pakiusap lang din na huwag niyo pong isali dito ang usaping relihiyon, okey? Hindi po natin pag-uusapan ang usaping relihiyon. I respect other religion. Hindi man ako kasama sa kanila, kailangan natin silang respetuhin. Ipakita natin na buhay ang Diyos natin sa pagrerespeto ng ating ibang relihiyon, ha? Huwag natin babastusin ang ibang relihiyon po, okey? Hindi ko po halimbawa, nakikita niyo ba, hindi man ako Muslim, iglesia, hindi ko po sila binabastos. Meron silang paniwala, let them be, okey? Sa channel ni Coach Oli, pag-usapan natin pulitika, hindi po relihiyon, ha? Pakiusap lang po, okey? Sana malawak din po ang inyong pag-iisip. Lalong-lalo na ngayon ay Holy Week po ngayon, so ta-try ko pong maging mabait, ha? Medyo siyempre iba-iba tayo ng paniwala, but, again, respect them. 'Di ba may mga naniniwala na hindi dapat kumakain ng baboy, 'di po ba? Bagamat ako ay hindi naniniwala na dapat ay hindi ka kumain ng baboy, pero kung ako ay merong, tao na naniniwala na hindi dapat kumakain sila ng baboy, hindi po ako kakain ng baboy sa harap nila. Yan po ay bilang pagrespeto. Hindi po ibig sabihin sumanib na ako sa kanilang relihiyon, pero yan ay nirerespeto. Hindi ibig sabihin naniniwala ako sa kanilang paniniwala, pero kailangan respetuhin natin. So 'pag nasa harap nila ako, hindi naman ako maglalatag ng lechon diyan at kakain ako sa harap nila. Hindi po. Hindi ko po gawa. Kailangan po sensitive din tayo sa feelings ng iba, especially pagdating sa relihiyon. Matuto po tayong rumespeto po, ha? Oh. Ito yung mga vloggers na mamayagpag para umatake ng kapwa vloggers. That's it. Or siraan ng Duterte. Hindi nila kayang i-promote yung kanilang hindi, tsaka baka mamaya lahat na lang pinupuna kay Sara. Halimbawa, baka mamaya may nagsuntukan sa Malacanang, si Sara pa rin ang magbibigay ng statement. O halimbawa lang po 'to, mamaya may nagsuntukan sa kanto, bakit tahimik si VP Sara? May nagsuntukan sa BGC, bakit tahimik si VP Sara? May nagsuntukan sa Malacanang, bakit tahimik si VP Sara? Oh, may nagsuntukan sa kanto namin, bakit tahimik si VP Sara? Ano ba 'yan si Sara, si Darna? Dapat ang binoto nating Vice President Darna. Ginagawa niyong superhero si VP Sara. Gusto niyo sa lahat, ano? Kailangan may komentaryo siya. May weak ba yung presidente niyo? Hindi ba niya kaya? Hindi, ako yon, kung ako presidente, wag niyo nang pakialaman yung BP na yan. Akin 'to Pilipinas. Itataguyod natin yan. Follow my leadership. Akong bahala dyan sa China. Yun dapat ang presidente. Iniintindi nyo yan. Ay, sinabi ni Tatay Digong, sige, ituloy nyo yung laglag bala sa airport. Malilintikan kayo. Sinabi ba niya, iasa nyo sa Vice President, ang dami kong ginagawa. May ganun ba si Tatay Digong? Yung nangyayari sa bansang Pilipinas dati, may ganun ba si Tatay Digong? Di nyo kuna ng statement si VP Sara? Hindi, siya mismo. May sense of responsibility. Akin to. Tatapusin ko tong droga sa Pilipinas. Diba? Atapang eh. Hindi asa ng asa kung kani-kanino. Lahat na lang, Sara. Ang ganda na sinabi ni Yancy Jill. Para lang nilang sinasabi na walang kwenta ang presidente kasi si VP Sara ang laging gusto nila magsalita. Correct. Kayong mga broadcaster na naging vlogger or yung mga vloggers, pag lagi nyo hihinga ng komentaryo si VP Sara, nilalaglag nyo ang presidente. Kayo ang naglalaglag kay Presidente Marcos nyo. Kayo. Kasi parang pinapakita nyo weak yung presidente. A president can take the lead with or without
The Vice President. Nakakabiyahe nga si Marcos ng kanyang sarili 'no, ang walang leading ni VP, eh. Ang daming ginagawa ni Marcos na wala namang leading, hindi kasama si VP. 'Di ba? Ilan na biyahe niya, kasama ba si VP? Kaya nga niyang bumiyahe, eh. Pagdating sa statement sa China, si VP Sara. 'Di ba? Alam mo, I believe Marcos is strong. Kayo naglalaglag sa kanya. O kayo nang bahala diyan, ha. O 'di ba Marcos, strong ka? Patunayan mo. I believe in you. 'Di ba? Wala ano 'yan, VP Sara, ano, kailangan bang humawak sa palda ni Sara? Sabi ni Malu Ramos, kahit ordinaryong Pilipino, alam yan na walang authority si VP Sara about it. Gawa lang ng ignorante mga tao. Alam, yan po kasi, hindi talaga naman, wala namang authority si VP Sara about dyan. Gusto lang nila magbigay ng statement si VP Sara para malaglag sa patibong nila. Kasi ang China laging dinudukit sa Duterte. Napansin nyo ba yon? Nung lumabas yung fake news nila na may secret deal daw. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-ano nitong mga to, eh. Organized po nila. May kumukumpas. Paglabas nung fake news na meron daw secret deal ang Duterte sa China, bigla naman yung kasabay niyan, yung kailangan may statement si VP Sara patungkol dyan sa West Philippine Sea na may sigalot ng China at Pilipinas. Bakit? Iko-connect nila. Naalala ko yung isang jukebox vlogger na dati nagkukunwari pang makasara. Nagkukunwari itong jukebox vlogger na to. Naalala ko, napanood ko lang one time. Dumaan sa akin ang sabi niya. Kaya dumaan sa akin, pinanood ko, ito na daw yung kanyang huling taning kay Sara. Ano yung taning niya? Pag hindi pa binitawan ni Sara daw ang patungkol dito sa West Philippine Sea at sa China, ayaw niya na daw kay Sara. Parte kasi po siya ng Uniteam. Itong jukebox vlogger na to, parte ng Uniteam. So sa madaling salita, itong jukebox vlogger na ito ay naghahanap na ng excuse para sa kanyang viewers na suportahan siya kasi nakaplano niya na talagang ilaglag si Sara. At ilalaglag si Sara dahil gagawa sila ng malaking usapin patungkol sa China. And after that, nagkasunod-sunod na nga. Dinidikit na ang China sa Duterte. Naiintindihan niyo po. Naiintindihan niyo yung galawang, organized na galawan nitong mga vlogger na ito. Unti-unti, binibitawan na nila si Sara. Yung dating pumupuri kay Sara ng mga Uniteam vloggers, binabanata na si Sara. Anong idinidikit China? Lahat sila ganun ang ginawa. Kasi paiipikin nila. Hindi kami traidor kay Sara. Pero kasi hindi bumitaw si Sara sa China. Mga ano kayo, alam nyo na yan. Talagang pinabibitaw kasi ang nagpapasahod sa inyo. Huwag tayong maglokohan. Gumagawa ka lang ng exit, kaya ka nga hari ng jukebox vloggers, eh. Dumami na nga pimples mo, kakahanap ng magandang balita paano ipopromote at paano kayo makaka-exit kay Sara. Target nyo talaga si Sara. Tanungin nyo sila, ayaw nila maging presidente si Sara. Bakit? Doon sila nabubuhay, eh. Sabi ni Evelyn, kailan ba magkakaroon ng paninindigan niyang presidente nyo? Bakit lagi statement ni Bibi Sara?